Bagong record na naman, naka 5 reps sa 13 kilo. Weighted muscle ups, ayos to. Sa kasunod na back workout, kailangan maka 6 reps na. Yun ang goal. Kailangan ay more. Dito ko binabase ang success ng bawat workout. Kapag na-exceed ko yung previous record ko. Kapag ka nagkameron ng strength gain, automatic may muscle gain din yun. Dito sa Pilipinas, may gumagawa nga nito ng 20 kilo weighted muscle up saka 30 kilo. Pambihira yan. Wala pa tayo sa kalahati nila. So, yun ang nagiging inspirasyon natin para lalo pang magpalakas. Kung kaya nilang gawin yun, din may posibilidad din na kaya din natin gawin yun. Din kung hindi mo ito kaya mag-muscle up, din may posibilidad na kaya mo din gawin to. Basta mag-practice ka lang lagi. Nung nalaman ko yung moves na muscle up dati, ang pull up na kaya kong gawin ay 30 reps na walang babaan. Tapos nung sinubukan ko siya, naka 5 reps ata ako ng muscle up. Ang foundation ng muscle up ay pull up. Kailangan talaga malakas ka sa pull up, saka malakas ang grip mo. Panibagong record sa weighted chin up, 51 kilo, naka times 5 reps ako dati. Hanggang 4 reps lang, ayos yan. Pagka gantong close grip chin up, ang nawo-workout talaga nito ay bicep, back, saka forearm. Pero mainly bicep ang natatamaan dito. Ito na nga lang ang ginagawa ko sa bicep workout, hindi na ako nagba-barbell curl or dumbbell curl. Hindi naman ako masyadong interested sa talagang napakalaking bicep. Yung saktong size lang sa nag-workout, ayos na yun sa akin. Dito sinasagad ko na sa 5 reps. Ayun, nakaya naman kahit hindi kasi yung kagandaan ng form. Ayos na yun. Sa next workout, ang goal ko naman, kailangan maka 6 reps na. Pero susubukan natin. 10 second rest. Then sunundan ko naman ng 10 seconds static hold para mas lalong ma-engage ang ating lats. May tatlo tayo na lakas. Ang hierarchy nito ay simula tayo sa pinakamahina, kundi concentric or pushing or pulling motion. Pagkatapos static, ito na yung static hold. Pangatlo, ito yung eccentric. Dito tayo pinakamalakas. Hindi ko magawa dito at masyadong mababa yung platform ko. Nakasanayan ko na mag-flex after every workout. Ayan, pinilex ko ng aking back. Ayan. Medyo baki-baki na tayo. Isa ito sa mahusay na compound movement para sa ating back, para sa thickness and wideness barbell row. 65 kilo ang ginawa ko dito, tapos slow controlled movement. Nagpopos ako sa taas para mas lalong ma-flex yung ating lats at lalong ma-engage. Ayan. Who's gonna carry the boats and the logs? Iba't ibang facial expression ang nagagawa ko dito. Happy, angry, sad, joyful. Yung pose rep sa taas ang nakakapagdagdag ng intensity. Yan. Yan ang pinakamahirap yan. Ayan. Talaga. 7 facial expression nag-uunahan. Dahan-dahan lang bawat reps natin para ligtas ang ating spine. Ayan. 8. Oops. Hindi na kaya. Solid forearm workout din itong barbell row. Kaya hindi na tayo nag-isolate niyan. Tapos ginaya natin yung mga ibang pose na nakikita natin. May dagdag sa ating repertoire. Traps workout, syempre barbell shrugs, 91 kilo times 7 reps. Reverse grip ang ginawa ko dito, tapos gumamit na rin ako ng wrist strap para mas lalong malakas ang ating grip. Slightly shoulder width apart ang hand position ko dito, tapos medyo lean forward, tapos pag itataas yung bar, dahan-dahan lang, tapos diagonally din. Nagpo-pause din ako sa taas para mas lalong ma-engage yung ating traps, tapos dahan-dahan pababa. Saktong weight lang ang ginamit ko dito, yung makaka 7 reps ako nang hindi gumagamit ng momentum. Sa tuwing magbaback workout ako, laging included ang barbell shrugs. Ina-alternate ko na lang kung overhand grip ang gagamitin ko ngayon or underhand grip sa susunod. Medyo naiba din ang kaunti ang tama pagka overhand grip saka underhand grip, kaya hindi ko pinagsasabay yung opposite grip. Dito nag-static hold na ako para mas lalong mag-work yung ating traps. Good workout para sa abs ay upside down deadlift. Naka 5 reps na lang ako dito. Hindi na counted yung last 3 reps dahil kalahati na lang. Nag-weaken yung aking grip saka yung back, kaya natira na lang na malakas yung abs, kaya kinulang ng 3 reps.